Hi! Tinamaan ng isang bato mula sa langit ang paa ng nakatatakot na malaking ribulto sa panag-inip ni Haring Nebuchadnezzar ng Babylonia. Nabasag ang ribulto, nagkadurog-durog at parang ipang nilipad na lamang ng hangin. Ang bato mula sa langit naman ay naging bundok at tumakip sa buong daigdig. Doon nagising ang hari at nabagabag siya sa kanyang napanag-inipan. Ipinatawag ang mga matatalinong tao sa kaharian at kinonsulta kung ano ang kanyang panaginip at anong ibig sabihin yun. Mga kaibigan, nangyari ito noong 605 taon bago pa dumating ang aktwal na Pasko ang ating ipinagdiriwang. 605 years. Ang kapanganakan ni Jesus sa Bethlehem ang ating sinasabing unang Pasko. Ganito ang pahayag ng propetang Hudyo na si Daniel tungkol sa kahulugan ng panaginip ng hari na ipinakita sa kanya ng Diyos. Mababasa natin sa Biblia sa Daniel chapter 2. Ang rebulto sa panaginip ni Nebuchadnezzar ay may ulong ginto, dibdib na pilak, baywang hanggang balakang na bronze o tanso, mga binting bakal at paang pinaghalong bakal at luwad. Yan yung figura na nakita ni Haring Nebuchadnezzar sa kanyang panaginip. At ang apat na metal na ito ay simbolo ng apat na kaharian, ayon kay Daniel, nalilitaw. Una na nga at magsisimula sa Babylonia na sinisimbolize ng ulong ginto. Ngayon, may tatlo pang kaharian na magkakasunod-sunod na lilitaw at maghahari din sa lupa. Nangyari lahat ang paglitaw ng apat na bansang ito, tinataya mula noong taong 600 BC, before Christ, to 300 AD, after Christ was born already. At kung tusumahin, sa loob ng 900 years. Naunang lumitaw na nga ang imperyo ng Babylon. Si Nebuchadnezzar ang siyang hari. Matapos ilang daang taon, lumitaw naman at nagupo ng Persia ang Babylon at ang Persia naman ang lumakas. At si King Cyrus ang hari nito noong around 539 years before Christ lived. Sunod na lumitaw matapos ang daang taon ay ang Gresya. At pinabagsak ng Gresya ang Persia at pumalit itong pinakamakapangyarihan sa lupa. At si Alexander the Great ang naging hari nito. Around like 336 years to 323 years bago pa ipanganak si Kristo. Ngunit pagkalipas ng daang taon, lumakas at sinakot naman ng Roma ang Gresya at siyang naghari sa mundo matapos ang bakbakan sa Actium. At ito na nga ay si Augustus Caesar ang naging emperador. At nangyari ito around like 31 years before the birth of Jesus Christ. Dito na nga dumating ang bato sa langit. At ito na nga ipinanganak si Jesucristo, ang unang Kapaskuhan. Ang siyang tinutukoy na bato ni Daniel na bumagsak mula sa langit sa panahon ng paghahari ng Imperyong Roma. Naitatag ni Jesus ang paghahari sa lupa sa buhay ng kanyang mga tagasunod sa kabila ng extreme persecution ng Rome. At pagkalipas ng 300 taon pa, bumagsak din ang Roma. Kumalat naman ang kaharian ni Jesucristo sa ibabaw ng lupa at ipinahayag na mananatili na ito forever. Makikita na nawala na ang apat na bansang malalakas. Of course, meron pa mga darating na malalakas sa bansa, ngunit gayon din ang kanilang sasapitin sa makatuwid. Tutuldukan na ni Jesus ang mga kahariang nananatili ngayon. Maging Ruso, China, Amerika, di ba pa, sa kanyang muling pagbabalik at ikalawang pagbabalik ni Jesus. Yan ang ating ipinagdiriwang sa Pasko, ang paghahari ni Jesucristo sa buong mundo. Siya ang tunay na regalo ng Diyos sa sandaigdigan. Tapos na ang kapihan, kasalanan, kamatayan at paghahari ni Satanas sa mundo. Nag-iintay na lang tayo na tuldukan ito ni Jesus sa kanyang muling pagbabalik.
Kaya ang tanong sa Paskong ito, sino ang paghahariin mo sa buhay mo? Si Kristo, ang bato ng Pasko, o may iba pang mga rebulto kang pinaghahari sa buhay mo? Rebulto ng kayamanan, karangalan, kapangyarihan, anuman. Ang puntos, mga kaibigan, ay lahat ng kapangyarihan ng tao, bayan o mga karihan o mga dinidiyos, ay babasagin, dudurugin, mga walang saysay sa harap ng Diyos. Ang Kristong Hari lamang ang siyang mananatili at magbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya saan at sino pa ang pipiliin mong maghari sa iyong buhay sa Paskong ito? Ano ang iyong pagdidiriwang sa Paskong ito? Mga kaibigan, may you have an eternal joy and peace by putting your trust in Christ alone. Not religion, not anyone else, this season and all seasons to come. Mabuhay! Merry Christmas! At manigong bagong taon! God bless you all!